Construction worker. Dear servant of God. Mayong adlaw po. Itago nyo na lang po ako sa pangalan Mario, 38 years old, isang construction worker. Araw-araw po ay napakahirap ng trabaho ko, halos buong katawan ko ay dumadaing sa pagod. Pero ginagawa ko ito para sa aking 5 anak na maliliit pa. Nakatira po kami sa maliit na barong-barong sa gilid ng estero. High school graduate lang po ako, kaya wala akong ibang mapasukang trabaho kundi pagpapala at pagbubuhat ng semento. Minsan po naiiyak ako sa dami ng problema at kakulangan. Gusto ko sanang maranasan din ang pagpapala at tagumpay na galing sa Diyos. Minsan naiinggit ako sa kapitbahay namin na masarap lagi ang ulam at laging nasa SM at may bagong bailang damit linggo-linggo. Kaya nalulungkot po ako para sa anak ko, kasi hindi sapat ang sahod ko para mapasyal ko din sila. Ano po ba ang pwede kong gawin para mabago ang buhay namin? Paano ko po masusumpungan ang pagpapala ng Panginoon? Sagot Servant of God. Mahal kong kapatid, Mario. Una sa lahat, saludo ako sa iyo bilang isang ama na handang magsakripisyo para sa iyong pamilya. Hindi biro ang pawis at pagod na binubuhos mo sa construction. Tandaan mo na ang Diyos ay nakikita ang lahat ng iyong paghihirap, at hindi niya ito kakalimutan. May magandang plano ang Diyos sa iyo basta patuloy ka lang magtiwala at humingi ng gabay sa Kanya. Sabi sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. May best plan si Lord sa iyo, basta wag ka lang susuko. Kung pagpapala ng Panginoon ang hinahanap mo kapatid, nais kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang prinsipyo ng Biblia patungkol sa pagpapala at tagumpay. Sabi ng Mateo Kapitulo 6 versikulo 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos, at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Ibig sabihin, kahit gaano tayo kasipag sa trabaho, kung hindi natin inuuna ang Diyos sa buhay natin, magiging kulang at mabigat pa rin ang lahat. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pag-prioritize kay Lord. Kaya napakahalaga, Mario, na maglaan ka ng araw ng pagsamba para sa Kanya. Huwag mong kalimutan ang sinabi sa Hebreo Kapitulo 10 versikulo 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba. Dalhin mo ang iyong asawa at mga anak sa isang church kung saan makakarinig kayo ng salita ng Diyos. Kapag magkasama kayong lumalago sa pananampalataya, mas lalo ninyong mararanasan ang tulong at gabay niya. Pangalawa, huwag kang mainggit sa kapitbahay mo, bagkus gawin mo itong hamon para lalong mag-pursue na maiahon ang pamilya mo. Tandaan mo ang Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 3, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Hindi masama ang magsikap at mangarap ng magandang kinabukasan. Pero isama mo si Lord sa bawat plano mo. Mag-pray ka bago pumasok sa trabaho. Mag-pray ka bago ka magdesisyon. At higit sa lahat, magtiwala ka na may magandang plano siya para sa iyo at sa iyong pamilya. Pangatlo, practical na tips din, kapatid. Ituloy mo ang kasipagan, dahil yan ay puhunan sa pagpapala. Magtipid kung kaya, at huwag basta-basta gumastos sa mga bagay na di kailangan. Huwag mawala ng pag-asa kahit maliit lang ang simula. Tandaan, ang maliit na binhi kapag inalagaan ay magiging malaki ring puno. Mario, ang Diyos ay may magandang kinabukasan para sa iyo at sa iyong mga anak. Habang nagpupunyagi ka sa trabaho, huwag mong kalimutan na may mas dakilang constructor ng ating buhay, si Jesus. Siya ang magpapatibay ng pundasyon ng iyong tahanan, at siya ang magdadala ng tagumpay na hindi mo kayang gawin mag-isa. Kaya ang payo ko, kapatid, mag-focus ka lang sa pamilya mo, at maglaan ng pagsamba, regular Sunday worship, together with your family, at tiyak na mararanasan mo ang pagpapala na higit pa sa sahod ng construction worker. Pagpalain ka ng ating Panginoon Jesus, keep safe always, and God bless.